Ngumiti siya ng matamis. It's really me, love. Tumayo ako at binigyan siya ng mahigpit na yakap. Halos umiyak ako sa balikat niya habang patuloy ang paghagod niya sa likod ko. Miss na kita, Lucille. I'm sorry. I'm sorry for everything. I love you. Please don't leave me again. Hindi ka na nagpakita sa panaginip ko. Halos hindi ko na maalala ang mukha mo. Hikbi ko. You're so unfair. You left me alone. Sabi mo hindi mo ko iiwan pero bakit, Lucille? Bakit mo ginawa sa akin yun? Hindi siya sumagot. It so hurts. I'm dying every day. I'm tired of everything. Pagod na akong umiyak, mahal ko. How could I forget you? Sa lahat ng pupuntahan ko, naalala kita. Sa bawat sulok ng bahay natin, nandoon ka. Tell me, how could I get rid of this feeling? Kumala siya sa pagkakayakap sa akin, sa kahinawakan ng aking pisngi. I'm sorry, love. Alam mo namang hindi ko ginustong mangyari ang lahat ng ito. Pinunasan niya mukha ko. Ang anak natin, Lucille. I failed again. I'm sorry. Ang dami kong nagawang kasalanan sa anak natin. Mahal ko. You think she will get mad at me? Hindi ko lang napansin na siya palang tunay kong anak. Hindi ako deserve na anak natin. Shh! Huwag mo sabihin yan. Mahal ka na anak natin. Hindi siya magagalit sa'yo dahil mahal ka niya. Di ba palagi niya sinasabi sa'yo na ikaw ang gusto niya maging daddy? Alam niya na ginagawa mong lahat. Mahal ka niya. Muling kumawala ang mga luha sa mata ko. I'm tired. Pagod na ako, mahal ko. Can I just stay here? I really want to rest. Pagod ng katawan ko. Ang utak ko, lahat. I don't want to go back. Please, let me stay here kasama mo. Umiling siya. Hindi ka pwedeng manatili dito. Kayong dalawang pinagtagpo ng tadhana. Now it's your turn to do your own way. Hanapin mo anak natin. Hinihintay ka niyang dumating at kunin siya. Mahal na mahal kita. Pakisabi naman sa anak natin na mahal ko siya palagi. Kung kayong pinagmamasdan dito. Unti-unti ko minulat ang mga mata ko at napansin kong nag-alala ang mga magulang ko. Anak, ayos ka lang ba? Tanong ni Papa sa akin. Si Santina, Dad. Nandito na ba siya? Mabilis akong niyakap ni Mom habang nakahiga pa rin ako sa kama. Joaquin, you son of a stupid. Nag-alala kaming lahat sa'yo. She cried. I breathed. Mom, yung anak ko nasaan? I can't see her here. Lumayo siya sa akin at binalot ng kalungkutan ng mga mata niya. Bumangon ako sa pagkakahiga at naupo sa kama. Bumukas ang pintuan at niluwanon si Claire na palunok siya. Nahuli ng kumuha kay Santiana. Nakakulong na siya ngayon. Sino siya? Napaiwas siya ng tingin. Ang asawa ko. Pakaramdam ko kumukulo lahat ng dugo ko sa sobrang galit. Nanginginig ang kamao ko sa pagkakahawak nito. Siya ay anak ni Satanas at gusto ko siyang patayin. Mabilis akong bumangon sa aking kama at lumabas ng aking kwarto. Sinubukan akong pigilan ni Mama at Papa pero hindi ko sila pitangkinggan. Hinarap ko si Claire. Sabihin mo sa akin ang address. Kumislap ang mga mata ko sa galit. Bumaba ang tingin niya at napakagat sa ibabang labi. Bawal ang mga bisita ngayon, hindi ka nila papapasukin. Sabi ko, sabihin mo sa akin yung address. Malakas kong sigaw na ikinagulat nilang lahat. Anak, huminahon ka na muna. Biglang sabi ni Mama. Calm down? You expect me to calm down knowing that I don't know where is my daughter is? Hinila kong palapulsuhan ni Claire sa kamahigpit ng hinawakan. Napadaing siya. Anak, let her go. Wala siyang kasalanan. Don't do this. She is the root of why this is all happening. Kung hindi lang sana siya naging makasarili, hindi madadami ang anak ko dito. Marahas kong binitawan ang kamay niya. Hindi kita mapapatawad. Pinapangako ko, hindi ka nasisikatan ng araw kapag may nangyaring masama sa anak ko. I remark bago tumalikod. Sumakay ako sa kotse ko at padabog na sinarang pinto. Tinawagan ko si Jack at sinabi kong hanapin niya ang lalaking yon. Sa nakaraang ilang taon, nakita ni Jack ang kanyang sarili bilang isang nangungunang taga-usig sa kanyang larangan. Sanay siyang alamin ng lahat. I'm not sure kung paano niya nagagawa yun. I just have faith in him to keep his word. Hindi niya ako tinanong kung anong dahilan ko. Pagkaraan lamang ng ilang sandali, natuklasan niyang lokasyon ng pagkakakulong ng lalaking iyon. Ginagawa ni Jack ang lahat para hayaan ako makausap ang lalaking iyon dahil alam niyang hindi pinapayagan ng mga bisita ngayon. Dagdag pa, papunta daw siya ngayon para doon na lang kami magkita. Nang makarating ako'y nakita ko kagad si Jack na naghihintay sa labas ng police station. Ngumiti siya sa kainakbayan ako nang nakalapit na siya sa akin.
Nakasuot siya ng itim na suit habang hawak ang kanyang briefcase. "Kamusta ka na, dude? Namiss kita. Pakis nga ako." Bigla siyang umuso sa harapan ko. Nainis kong tinaboy ang mukha niya. "Nasaan ang tanga na yun? Sumunod ka sa akin, master," sabi niya habang nangunguna sa daan. Pumasok kami sa isang silid kung saan nakakapag-usap kami ng maayos. Umupo ako sa upuan habang si Jack naman ay tumabi sa akin. Napabuntong hininga ako dahil nanginginig ako sa sobrang galit. Ilang minutong lumipas bago tuluyang bumukas ang pinto. Sinamahan ng 2 pulis ang lalaking mukhang namumutla at maraming pasa sa mukha. Nakasuot siya ng prison shirt na bagay sa kanya. May posas din siya sa kamay. Sa sandaling iyon, wala akong nakikita kundi ang ganap na galit. Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataong makaupo sa harapan ko dahil isang malakas na suntok ang ginawad ko sa kanya. Sarcastic na tawang pinakawalan ni Jack nang makitang nangyari. Nagpanggap na parang walang nakita ang mga pulis dahil itong mga kinausap ni Jack kanina. Nanginginig ang buong katawan ko sa galit. Hindi ko na kilala ang sarili ko. Wala akong ibang maisip na gawin ko hindi tanggalin ang mukha ng lalaking ito. Hinawakan ko ang shirt niya. "Nasaan ang anak ko? Nasaan si Santiana?" Dumugo ang gilid ng labi niya. Mas na-trigger ako nung hindi niya sinagot yung tanong ko, tumawa lang na parang baliw. "Ikaw ang totoong tatay ni Santiana, tama? Hindi mo na makikita ang anak mo. Wala na siya dito at kahit na anong gawin mo, hindi mo na siya makikita." Natatawa niya sabi. Nanginginig na ako sa galit habang sinuntok ng paulit-ulit ang mukha niya. Hindi ko tinigilan ang mukha niya hanggat hindi ako nakokontento. Paulit-ulit ko siyang pinaulanan ng suntok at halos hindi ko na maramdaman ang kamay ko. "Bring my baby back! Bring my baby back!" Tumulong luha sa aking mukha habang patuloy ako sa pagsuntok sa kanya. Bigla'y inawat ako ni Jack at nilayo ako sa lalaking iyon. "My baby! Bring her here!" Humahagulol ako kasabay ng pagpupumiglas ko kay Jack. Pinakalma ako ni Jack at napansin ko na duguan na ang buong mukha ng lalaking yon. Pumutok ang labi niya at halos hindi niya may mulat ang mata niya. "Dude, hahanapin natin ang anak mo. Don't worry, gagawin natin ang lahat," he said when we walked to that man. Tinulungan niya makatayo ang lalaki pagkatapos ay isang malakas na suntok din ang pinalipad niya sa mukha nito. Kaya muli itong bumagsak. "Hayop ka!" Galit na galit niyang saad. Pumasok ang 2 police officers pagkatapos ay tinulungan nila itong makatayo. Sa huling pagkakataon ay hinarap ko siya. "Enjoy your day here because I'll make sure you never leave this jail. Gagawin ko lahat para pagbayaran mo lahat ng ginawa mo. Nagsisimula pa lang ako." He chuckled lowly. "Don't worry, Mr. Manguera. I'm beyond ready for this. Gusto kong malaman mo na wag mo ako masyadong bigyan ng oras at atensyon mo. Alamin mo rin kung sino ang salarin sa likod ng pagkamatay ng asawa mo. Kapag nahanap mo ng salarin, sabihin mo sa akin para sabay tayong pumunta sa impyerno." Ngumisi siya. Kinuha siya ng mga pulis at ang kanyang mga salita ay nagpatigil sa akin saglit. Nagpalitan kami ng tingin ni Jack at hindi mapigilang mapaisip. I furiously massaged my head. "Huwag ka mag-alala, dude. Ako nang bahala sa kaso ni Lucille. Gagawin ko lahat para mahanap natin ang anak mo at makulong ang kriminal na yon." Tinapik niya ang balikat ko. Sa araw na yun ay ginugol namin ang lahat ng aming oras sa paghahanap sa salarin at sa aking si Santiana. Wala kaming oras na hindi tumigil sa paghahanap sa anak ko. Nagtanong kami ng ilang katanungan sa maraming tao. Nakakagulat na lahat sila nakikipagtulungan sa amin. Hindi ako tumigil sa paghahanap ng anak ko. Alam kong buhay ang anak ko at kailangan kong gawin ang lahat para makita siya. Alam kong hinihintay niya ako. Wala akong oras magpahinga. Maghintay ka lang, baby. Pupunta ako para sa'yo. Mabilis na lumipas ang isang buwan at nahanap na namin ng salarin. Kinagulat ko kung sino ang tao sa likod ng pagkakasagasa sa asawa ko. Hindi lang ako makapaniwala. Bigla siyang dumating sa buhay ko nang hindi man lang nalalaman kung sino at kung anong uri ng tao siya. Naglakad siya papunta sa akin habang nakayuko. Bigla siyang lumuhod sa harapan ko at nagsimulang humingi ng tawad. "I'm sorry. Hindi ko sinasadya. I'm scared that time kaya hindi ko na nagawang tulungan ng asawa mo," she cried. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nilamon ako ng takot na baka makulong ako. Tears formed in my eyes. Hindi mabubura na sorry mo katotohanan, ikaw ang pumatay sa asawa ko. Tinanggalan mo ng pagkakataon na maging inang asawa ko. Galit na sigaw ko. Hindi mo alam kung gaano kasakit. 4 na beses na nakunan si Lucille. Hindi mo alam kung gaano siyang kasaya nang marinig na malusog ang baby namin noon. Tuwang-tuwa siya dahil sa ikalimang pagkakataon. Mararanasan niya na magiging isang ina. Mas lalong lumakas ang iyak niya. Pero dahil sa'yo, hindi na nangyaring matagal niyang pinapangarap. Hayop ka para sirain ang lahat. Humikbi ako. Tumayo siya mula sa pagkakaluhod. Pagkatapos ay hinawakan ng kamay ko.
Maniwala ka, hindi ko ginusto na mangyari yon sa asawa mo. Nagmamadali ako nung pumunta sa ospital dahil sobrang sakit ng tiyan ko takalo kay manganganak na ako. I didn't know what would happen next dahil nakita ko na siyang duguan sa lupa at wala nang ibang pumasok sa isipan ko. Kung hindi ang makatakas, mahinang hikbi niya habang tinatakpan ang mukha niya. Malakas ko siyang tinulak kaya natumba siya. Kaya nang malaman ng asawa mong nangyari, mabilis niyang pinagtakpan ng krimen ginawa mo. I love sarcastically. Parehas lang kayong dalawa. Parehas kayong demonyo. Pinunasan kong luha sa aking mukha, subalit muli itong bumagsak. Alam kong parehas kami may maling nagawa. Kaya nga nung malaman ko kung sinong totoong mga magulang ng batang inalagaan ko ng halos 4 na taon, ay gumawa kagad ako ng paraan. Humikbi siya at pinunasan ng luha niya. Hinanap agad kita kasi gusto kong ibalik sa'yo si Santiana, yung anak mo. Sobrang hirap sa akin na mayroong parte sa puso ko nagsasabing wag na lang. Kasi kahit hindi akong tunay niyang ina, tinuring ko na rin siyang parang isang tunay kong anak. Tuwing natutulog siya, palagi ko siyang niyayakap kasi alam kong hindi ko na yun magagawa kapag nasa'yo na siya. Pinilit niyang ngumiti kasabay ng pagtulo muli ng luha sa kanyang pisngi. Napalunok ako sa kanag-iwas ng tingin. But I don't want to be selfish this time kasi kumpara sa akin, ikaw ang mas nasasaktan. Ako ang dahilan kung bakit namatay ang asawa mo at ang asawa ko naman ang naging dahilan kung bakit inakala mo ng patay na rin ang anak mo. Kaya nga nung nakita kita sa sementeryo, hindi na ako nagdalawang isip na sabihin kay Santiana na ikaw ang ama niya. Pinanood ko kayong dalawa mula sa malayo, hindi ko maiwasang mapangiti ng mga oras na yun. Nakuha sa'yo ni Santiana ang pagiging masungit niya. Doon ko napagtanto na ikaw talaga ang magulang niya. Simula ng araw na yun, palagi ko nang binibisita ang puntod ng inakala mong anak mo. Alam mo ba kung ano yung pumasok sa isip ko sa tuwing nandun ako? I didn't respond. Ang sabi ko sa sarili ko, paano mo nagawang kayanin ng lahat? Paano mo nagagawang pabalik-balik doon kahit alam mong durog na durog ka na? Napangiti siya habang tumutulong mga luha niya. Ang sakit pala no, araw-araw mong kinwestiyon ng sarili mo kung saan ka nagkamali at nagkulang. Kasi ako wala iba akong hinagat kung hindi ang magkaroon ng isang buong pamilya. Pero bakit parang ayaw akong pagbigyan? Sobrang sakit na makita araw-araw yung puntod ng anak ko. Hindi ko malang nalaman na yung tunay kong anak ay matagal na palang wala. Wala akong kaalam-alam. Umagulhol siya. Tumalikod ako sa kanya at huminga ng malalim. Hindi na tayo magkikita pagkatapos nito. Gusto kong malaman mo na hindi ko kayo mapapatawad. Makukulong kayong dalawa at gagawin ko lahat para hindi na kayo makalaya pa. Umakbang ako at hindi nakaligtas sa aking pandinig ang malakas na pag-iyak niya. Mabilis lumipas ang oras at nakulong ng 2 taong sumira sa buhay ko. Patong-patong na kasong kinaharap nila at lahat ng yun ay naipanalo ni Jack sa isang iglap. Jack's proficiency and legal understanding really astonished me. Wala akong kamali-mali na siya'y nag-iisang walang awang leon sa sandaling pumunta siya sa court. Wala akong idea na may ganitong uri ng debosyon ng isang taong mahilig manginis sa iba. Para malaman kung nasa ng anak ko, inalok din ni Jack na kausapin ang lalaking yun. Alam naman niyang kapag kasama ko siya, masusuntok ko lang ulit ang lalaking yun. Pagbalik niya, sinabi niya sa akin na wala ng pagkakataong makita muling anak ko. Joaquin, hindi ko alam kung mahanap pa natin ang anak mo, sabi ng lalaking yun. Kinagat niyang labi niya sa kanag-iwas ng tingin. Ano Jack? Benenta niyang anak mo sa isang estrangerong hindi niya kilala. Mahihirapan kaming hanapin siya dahil isa itong malaking organisasyon. Natigilan ang katawan ko habang bumagsak ang mga balikat ko. Mahina ako napaupo sa sahig hanggang sa tumulong luha sa mga mata ko. Napaluha ako. Pilit akong inaaliw ni Jack pero wasak talagang puso ko. Hindi ko napigilan ang pagmumura habang halos umihikbi ako. Anong ginawa ko para maging deserve ko to? Tangina, ang gusto ko lang naman magkaroon ng pamilya. Pero bakit ang hirap makuha? Hindi ba ako sapat para magkaroon ng buot masayang pamilya? Masama ba akong tao? Isang masamang ama? Sabi nila, lahat ng nangyari may dahilan. Sabihin mo sa akin kung anong dahilan. Bakit mo ginagawa sa akin to? Kulang pa bang lahat ng sakit at hirap na pinagdaanan ko? Nalaman ko na si Santiana palang tunay kong anak at ngayon binabawi na siya sa akin. Shit, hindi ako susuko. Hindi ako susuko sa paghahanap sa kanya. Pinagpatuloy kong paghahanap ko sa kanya kahit na alam kong kukunti lang ang pag-asa. Hindi ako bumitaw. Alam ko kasing hinihintay ako ng baby ko. Alam ko namimiss niya rin ako kaya hindi ako maaaring sumuko. Ang paghahanap ko sa anak ko'y tumagal ng buwan, araw at taon. Jack always there for me to help me. Kahit pa nga nagkaroon na siya ng pamilya, hindi niya ako nakalimutan. Axel was trying his best to help me too. Silang dalawa na lang pinagkakatiwalaan ko. Namatay ang aking mga magulang dahil sa kanilang katandaan. Matagumpay nilang pinamahalaan ang aming negosyo at ngayon ako nang nagpapatakbo nito. I feel sad for them kasi gaya ko gusto rin nilang makita ulit ang apo nila pero sadly hindi nila nakaabot.
Pumanaw ang mga magulang ni Lucille 3 taong pagkatapos mamatay ang mga magulang ko. Nalaman nilang apo pala nila si Santiana kaya nalungkot sila dahil hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong makasama to. They weren't letting Lucille's business go away at that time since they were too busy running their own. Nakahanap sila ng paraan para iligtas ito. Naging sikat sa international ang disenyo ng fashion ni Lucille. Pinaalam din nila sa akin na papaubayan na kay Santiana ang negosyo ni Lucille kapag nahanap ko ng anak namin. I am 73 barely living. Sa paglipas ng panahon, unti-unti narinig punti ang naging hibla ng aking buhok. Nahirapan ako maglakad kaya umupo na lang ako sa wheelchair. Nahirapan din akong kumain mag-isa kaya naman may sarili akong nurse na nag-aalaga sa akin. Okay everyone, punta na kayo dito sa harapan. Meron akong ipapakilala sa inyo. Tinulak ng nurse ang wheelchair sa harap at mabilis na pumunta sa harapan ng mga bata para makita ako. Very good! Gusto ko makilala niyo si Mr. Joaquin James Manguera. He was the one who owned Sanders Orphanage here in the Philippines. At itong orphanage na to, siya rin ang nagmamayari. He was the reason kung bakit may natutuluyan kayo. Kung bakit nakakakain kayo ng tama. Siya rin ang dahilan kung bakit nakakapag-aral kayo. Kaya gusto ko makilala niyo siya at na makapagpasalamat kayo sa kanya. Napatingin ako sa mga batang nakatingin sa akin. Kitang-kita ko mga mata nilang kumikinang habang binibigyan ako ng matamis na ngiti. Maraming salamat po Mr. Joaquin! Sabay-sabay nilang tugon kasabay ng bahagyang pagyuko nila. I smiled. Don't mention it, I just want to help you. A little girl held my hands and looked at my eyes. Nasaan pong anak niyo? Nagulat ang mother nurse sa parang ng pagtatanong sa akin ng bata. Ngunit sinabi ko sa kanila na okay lang. Napangiti ako ng mihina at kinurot ang pisngi niya. Ginawa akong lahat para lang mahanap ang baby ko pero hindi ko magawa. Hanggang hindi ko pa rin siya nahanap ngayon and it hurts more because I'm in my limit. Alam ko hindi na ako tatagal sa mundong ito. Kaunting oras na lang natitira sa akin. Kaya natatakot ako mawala na hindi ko malang siya nakikita. Nanubig ang mata ko. Hahanapin po namin siya. Sabay-sabay na sigaw ng mga batang nakapagpangiti naman sa akin. Salamat ngunit ako nang bahala dun. Mabuhay ka lang ay labis ng kaligayahan. Mamuhay sa paraang gusto mo. Huwag kang gumawa ng mga desisyon na mauuwi sa pagsisisi. Huwag kang mag-alala sa akin dahil mabubuhay ako hanggang sa makita ko muli ang aking baby. Hindi pa ako pwedeng mawala hanggat hindi ko nakikita ang baby ko. Ang Santina ko. Hindi ako pwedeng sumukot bumitaw dahil alam kong kagaya ko hinihintay niya rin ako. Tumulong luha sa pisngi ko. Bigla na lang tinugtog ang kanta ng My Little Girl in Team Grow. Hindi ko maintindihan ang ginagawa nila. Nagsimula silang kumanta habang bumubuo sila ng isang linya kinakanta to sa harap ko. May isang babae na dumating sa linya ng mga bata na nahati sa dalawang kaya kitang-kita kong babaeng yon. Tumayo siya doon at sandaling tumingin siya sa aking mukha at nagsimula siyang umiyak. Daddy, it's me your little girl, she cried. Pakiramdam ko huminto ang pag-ikot ng mundo nang marinig kong sinabi niya. Tumingin ako sa kanyang na malalim at unti-unting tumulang luha ko. Walang imposible dahil bigla akong tumayo sa wheelchair ko at nagsimulang maglakad. Nang dahan-dahan papunta sa kanya. Binuka niya kanyang mga braso para yakapin ako habang hinihintay niya akong lumapit sa kanya. Nang makarating ako sa harapan niya, wala akong ibang nagawa kung hindi ang tingnan ng buong mukha niya. Ikaw ang baby ko? Tanong ko. Tumango siya ulit, hinawakan ko mukha niya at dahan-dahang hinaplos. Hinila ko siya ng mahigpit na yakap habang nagsimula akong umiyak ng malakas. I'm sorry, hindi kita nahanap. I'm sorry, hindi kita naprotektahan sa lalaking yun. Sorry dahil nabigo ako maging ama mo. Sorry kasi hindi kita naalagaan. I'm sorry, Santina. Mahina ng daddy mo. Hindi ako kagaya ng mommy mo na malakas kaya nawala ka sa akin ng pangalawang pagkakataon. Hikbi ko. Huwag ka magalit sa akin, please. Mahal na mahal kita, Santina. Umiling siya. No, Dad. Hindi ako galit sa'yo at hindi ako magagalit. Sorry po dahil natagalan po ang pagbabalik ko sa inyo. There was a family who take care of me. Naging mabait po sila sa akin. Tinulungan din po nila akong hanapin ka but I realized na wag na muna. Her voice crumbled. Kasi po wala pa po ako may pagmamalaki sa inyo. Sa oras na makita po tayong dalawa, Daddy. Gusto ko maging proud ka sa akin kapag nakita mo ko. She paused. Just like Mommy. Naging fashion designer din ako, Dad. Hindi ako sumuko sa mga pangarap ko. Napangiti ako ng malawak, humiwalay siya sa akin at tinawakan ng kamay ko. Lumaki ng anak mo, hindi mo na ako kailangang alalahanin pa, Dad. Alam kong lagi mo sinisisi ang sarili mo dahil sa pagkamatay ni Mama pero gusto kong malaman mo na hindi mo kasalanan yon. Isa lang ang hiling ko, Dad. Pwede ba you grant my wish? Tumango ako. Pinunasan niya mga luha at muling tumingin sa mukha ko. Stay with me, Dad, just a little longer. Huwag niyo na muna akong iwan. I know you missed Mom that much but please don't go, Dad.
Gusto ko pa kayong makasama, she sobbed. Ngumiti ako ng matamis habang patuloy na tumutulong luha sa mukha ko. Isang malambot na halikang ginawaran ko sa kanyang noo. I love you so much, Dad. Yun na yata ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Nung araw na nagsimulang alagaan ako ng aking Santina. We spent time together. She shared her experience abroad. Pinakilala niya rin sa akin ang nobyo niya at nalaman ko na malapit ng kasal nila. Gusto niyang dumalo ako sa kasal nila. Nang dumating ang araw na yon, hindi ko napigilan sarili kong umiyak habang pinapanood ko ang isa sa pinakamasayang araw ng buhay niya. Katulad nga niya ng kanyang ina, isang malakas. Siya ay nag-iisang makapangyarihang babae na may malinis na puso. Ngunit ito na yata ang katapusan na aking panahon. Ang makita ko siyang mulit magkaroon ng sariling pamilya. Nagpapasaya sa sarili ko. Alam kong aalis ako sa mundong ito na may ngiti sa labi. Nabot ko ng mga pangarap ko. Oras na para magpahinga ako. Nakahiga ako sa kama ko nang mahina't narinig ko siyang humikbi. Umiiyak siya dahil iiwan ko na naman siya. Pwede na ba akong umalis, Santina? Gusto ko makita ang mama mo. Miss ko na siya na sobra. Nangihina ako saad. Kinagat niya ang labi niya para maiwasan ang pag-iyak na malakas. Yes, Dad. Salamat sa lahat ng ginawa mo para lang sa akin. Mahal na mahal kita. Sabihin mo kay Mom na mahal ko siya at salamat sa mga sakripisyong ginawa niya. I'm really happy because I had given a chance to be your child. Thank you. Niyakap niya ako. Ngumiti ako ng totoo. Muling tumulong mga luha ko habang nakapikit. Binuksan ko mga mata ko at puro puti ang nakita ko. Napasulyap ako bigla sa sarili ko at nagmukha akong bata. Parang hindi ako tumatanda. Naagaw tuloy ang atensyon ko sa isang babaeng nakatayo sa tabi ko at nakasuot ng puting damit na hanggang tuhod ang haba. Ang gwapo pa rin ng asawa ko. Sambit niya tinawakan ang mga kamay ko. Hindi ka pa rin nagbabago, maganda ka pa rin. Pang-aasar niya na tumingin siya sa akin. Akala ko annoying pa rin ako eh. I chuckled. Let's go, let's go. Naging mahirap ang buhay para sa akin. Puno to ng mga oportunidad, posibilidad, sorpresa at hamon. Nasa iyo kung paano mo sila haharapin. Naging mahinga ako pero sa kabila nun pinalakas ako ng taong tangi kong pinagkukunan ng lakas. Si Santina ang aking anak. Lahat naman tayo mawawala sa mundong ito. At masaya ako na sa aking pag-alis na sigurado ko masaya at may kasamang tatandang anak ko. Sa ngayon, ang haharapin ko yung buhay sa kabilang daigdig. Kasamang mahal kong si Lucille. Magkasama naming hihintayin ang aming Santina sa pagdating ng tamang panahon. Dito na po nagtatapos ang ating maikling kwento. Sana'y may nakuha kayong aral dito at nagustuhan ninyo. Maraming salamat po sa lahat na nakinig. Muling magkita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.